Sa sandaling tumigil ang puso mo, may nagsisimulang mangyari sa utak mo na hindi mo inaasahan. Akala ng marami, unti-unti lang itong nawawala. Parang ilaw na dahan-dahang namamatay. Pero ang totoo, may kabaliktaran palang nangyayari. Kapag tumigil ang puso, hindi agad sumusunod ang buong katawan. Sandali pa, tumatakbo pa rin ang utak gamit ang natitirang oxygen sa dugo. Pero unti-unti, nagsisimula ng mawalan ng kamalayan ang tao. Tumitigil ang proseso ng mata at tenga, sa labas, tila wala na. Sa loob ng katawan, nagbabago rin ang proseso. Nauubusan ng oxygen, naiipon ng acid. Nagre-relax ang mga kalamnan, bumubukas ang panga, tumitigil ang mga mata. Pero may natuklasan ang mga neuroscientist na sumasalungat sa inaakala nating tahimik na pagkawala. Sinubaybayan ni Dr. Jimo Borhin sa Universidad ng Michigan ang utak ng mga pasyenteng papanaw na. Sa halip na unti-unting humina, may biglaang pagsabog ng activity sa ilan sa kanila. Tumataas ng husto ang gamma waves, ang uri ng alon na konektado sa kamalayan at alaala. Inilarawan mismo ni Dr. Borhin ang resulta bilang sobrang taas at hindi niya ito inaasahan. Konektado raw ito sa mga kwento ng mga nakaligtas sa clinical death. Maliwanag na ilaw, pakiramdam na lumulutang, sobrang kapayapaan. Marami ring nagsasabing parang dumaan sa isip nila ang buong buhay nila, pero hindi raw malalaking tagumpay. Maliliit na sandali pala, mga araw na akala nila'y hindi mahalaga. Sa malaking pag-aaral ni Dr. Sam Parnian sa NYU, marami ring nag-ulat ng ganitong karanasan. Malinaw, hindi basta panaginip. Madalas ding sinasabi nila, hindi sila nag-iisa. May kasamang nakikita silang mahal sa buhay na pumanaw na. Para sa atin namang mga Pilipino, hindi naman bago ang ganitong paniniwala. Mula pa noong unang panahon, naniniwala ng ating mga ninuno na may kaluluwang nananatili. Kaya naman hanggang ngayon, sobrang halaga ng paalam natin sa mga mahal natin sa buhay. 9 na araw na pagdarasal, 40 araw na pagluluksa, tuwing undas bumabalik tayo sa sementeryo. Hindi lang para mag-alaala, kundi para makasama muli kahit sandali. Para sa marami sa atin, hindi katapusan ng kamatayan, kundi isang paraan ng pananatiling magkasama. Pero bago pa man dumating doon, may panahon pang gumawa ng paraan. Ilang minuto bago lubusang mapinsala ang utak, kaya may saysayang CPR at agarang lunas. Sa loob ng panahong yon, hindi pa tapos ang laban. Kaya marahil, hindi pa rin natin lubos masasagot ang tanong na to. Pero isang bagay ang malinaw, hindi tahimik na sumusuko ang utak natin. Sa halip, ginagamit niya ang huling pagkakataon para magpaalam ng maayos. Kaya marahil, hindi yan dapat ikatakot, kundi paalala na mahalin natin ang bawat araw habang meron pa tayo nito. Ano ang paniniwala nyo o ng pamilya nyo tungkol dito? Sabihin nyo sa comments. Mag-subscribe ka na rin dito sa Kwentong Crayola para sa iba pang kwento.